Pagpatak mo ng 20 o 30 anyos, dapat alam mo na ang mga bagay na ito dahil magiging mahirap sa iyo ang pakikidigma kung wala kang alam sa buhay. Life will do everything to put you down at kung mangmang ka, magiging kawawa ka rito. Kakarnihin ka ng mundo hanggang sa maubusan ka ng bait. Hindi mo gugustuhin yan. Hindi mo na kailangang madapa para lang malamang masakit. Learn from my mistakes and the mistakes of other people. Hindi mo kailangang pagdaanan lahat para lang matuto. Maging matalino ka. You can always learn from others. Kaya sa video na ito, hindi mo na kailangang magkamali para lang matutunan ang ituturo ko sa iyo. These are the 6 golden lessons in life that I want you to learn. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Never hang out with losers. Mahalaga ang uri ng tao na sasamahan mo. Tandaan mo yan. Kapag sumama ka sa mga taong patapon ang buhay, matutulad ka lang din sa kanila. Magiging drug addict ka, magnanakaw, manyak, kriminal, at salot sa lipunan. Maawa ka naman sa sarili mo. Ang ikli na nga ng buhay, hindi mo pa ginawang makabuluhan yung sayo. Tinayang mo lang yung pinahiram na pagkakataon sa'yo. Aim for greatness. Never hang out with losers. Dahil hindi mo naman obligasyon na makisama sa mga talunan na yan. Hindi mo sila kailangang i-please. Hindi mo kailangang makibilang sa mga kababawan nila. Napakarami ng lalaki ang salot sa lipunan. Mga kriminal, mamamatay tao, rapist, magnanakaw, nananakit ng asawa at anak. Gagaya ka pa ba sa mga yan? Mediocre na lang ba talaga ang buhay mo? Wala ka man lang bang ambisyon na maging exception sa mga ganyang lalaki? Wala ka man lang bang code o prinsipyo sa sarili? Ano na lang ang meron ka kung tutulad ka lang sa kanila? Mag-isip ka naman. Number 2. Don't be too nice. Tandaan mo ito. Huwag kang magiging masyadong mabait sa lahat ng tao dahil mapait ang realidad ng mundo. Hindi ko sinasabing maging tarantado ka. Always treat everyone with kindness. Ngunit huwag na huwag kang magiging masyadong mabait sa lahat dahil mabibiktima ka lang ng mga taong mapagsamantala. People will use your kindness to manipulate you and take advantage of you. Gagamitin ka nila para sa sarili nilang kapakanan, kaya't ibalanse mo lang. At ganito ang gawin mo sa tuwing may hihingi sa'yo ng pabor na kahina-hinala. Lagi mong tatanungin ang sarili mo ng, what's in it for me? Ano bang mapapala ko dyan? Anong makukuha mong kapalit? May mapapakinabangan ka ba dyan? May mapapala ka ba dyan? Marahil iisipin ng iba na selfish attitude ito. But let's face the reality. Hindi mo magagawang tulungan ang lahat. Yan ang realidad. Tao ka na may limitasyon din. At sa pagiging masyado mong mabait sa lahat, unti-unti kang mauubos niyan. Dahil ang tao, hindi nauubos ang problema at hinaing niyan sa buhay. At kapag nakuha na nila ang kailangan nila sa iyo, swerte mo na lang kung maalala ka pa rin nila. So learn to help yourself first. Dahil kapag lumubog na ang bangka, kanya-kanya na rin naman ang langoy nila. Number 3. Develop high-income skills. Ito ang paalala ko para sa lahat. Hindi mo masasabi ang takbo ng mundo, ngunit pwede kang gumawa ng mga prediction para paghandaan ang hinaharap. Gaya na lang ng pag-usbong ng artificial intelligence. Ilang taon lang mula ngayon, maraming uri ng trabaho ang malulusaw at papalitan na ng AI.
Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nasa secured na industriya ka ba? O ilang taon lang mapapalitan ka na ng AI? Marahil hindi pa ganoon kataas ang quality nila ngayon. Ngunit sa level of advancement na nangyayari sa teknolohiya, baka bukas makalawa, mawalan ka na ng trabaho. So learn to develop high-income skills. Skills na hindi kayang palitan ng robot, machine, o artificial intelligence. Skills na pwede mong ibenta at paghusayan mo ito hanggang sa ikaw na ang maging pinakamagaling sa larangan na ito. Baliwala ang diploma mo kung wala kang skills. Papel lang yan. Hindi nila yan mapapakinabangan. Dahil kung kaya mong solusyonan ang isang problema gamit ang skills mo, babayaran ka ng mga tao para rito. At tandaan mo, basta may high income skills ka na hindi kayang palitan ng kahit na ano, hindi rin ito mananakaw sa iyo. Tandaan mo yan. Number 4. Leave toxic relationship. Lagi mong tatandaan na lahat ng toxic ay masama sa iyo. Hindi ka niyan palalakasin. Pahihinain ka lang niyan hanggang sa maubos ka. Kaya't kung nagtitiis ka sa toxic mong relasyon, umalis ka na dyan. Nagsasayang ka lang dyan ng oras na hindi mo na mababawi pa. Oras na sana'y inilaan mo na lang sa mas mahalagang bagay na mapapakinabangan mo sa long term. Huwag ka nang pumasok sa mga short-term relationship dahil napakababaw niyan. Para lang yan sa mga cheap na tao na hindi nag-iisip ng kinabukasan nila. Hayaan mo na sa kanila ang ganyang gawain. Never stay in toxic relationship. Nagsasayang ka lang ng oras. Isang beses ka na nga lang mabubuhay. Magtitiis ka pa sa ganyan? Makinig ka. Kung hindi mo iiwan yan, hindi mo makikita yung totoong relasyon na para talaga sa'yo. Kung hindi ka nagtitiis dyan, di sana nasa maayos na relasyon ka na ngayon. Who knows? Hindi mo malalaman kung ano ang nasa kasunod na pahina kung hindi mo ito bubuklatin at isasarado ang isa. Tandaan mo yan. Number 5. Cut out distractions. Ito ang napapanahong aral. Alam mo ba kung bakit ang mga great inventors ay nabuhay noong unang panahon lang? Hindi ka ba nagtataka kung nasaan na sila ngayon? Nasaan na ang mga great inventors ngayon? Bakit wala nang sumunod sa kanila? Hindi mo ba naitatanong na bakit noong unang panahon lang may mga ganitong klase ng tao? Nakadiskubre ng periodic table of elements, nakadiskubre ng kuryente, nakaimbento ng ilaw, nakaimbento ng makina, ng steam engine, ng eroplano, at kung ano-ano pang discoveries at inventions na magpasa hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng buong mundo. Alam mo ang dahilan? Sasabihin ko sa iyo. Dahil noong unang panahon, wala pang mga distractions gaya ng social media at internet. Yan lang ang diferensya. Wala nang iba. Distractions lang ang naglalayo sa iyo para maging mahusay ka sa pinili mong larangan. Distractions ang sumisira sa kakayahan ng isang tao na magkaroon ng legasiya. At kung hindi mo ito nauunawaan, malamang distracted ka. Magiging tulad ka lang ng karamihan kung hindi mo lalabanan ang distraction sa paligid mo. Unless ayos na sa iyo ang maging pangkaraniwan na lang, walang significant contribution at pandagdag lang sa populasyon. Number 6. Your time is limited. Kailangan mong maunawaan na ang bawat araw na lumilipas sa buhay mo ay oras na hindi mo na maibabalik. Ngunit alam ko naman
na hindi mo ito marirealize unless matanda ka na at nakaratay na sa higaan. Ilan lang ang seseryosohin ng aral na ito. Gayunpaman, ipapaalala ko lang sa iyo na hindi unlimited ang oras mo dito sa mundo. Tingnan mo nga yung sarili mo, 5 taon ang nakakalipas. Anong pinagbago mo ngayon? Naging makabuluhan ba yung nakaraang 5 taon o wala lang? Lumipas lang ang 5 taon na walang nangyari sa'yo. Well, guess what? Hindi mo na maibabalik yun. Kaya kung sasayangin mo lang ulit itong taon na ito, mag-isip-isip ka na. Hindi ka na pabata. Level of yourself. Dahil mapag-iiwanan ka ng nasa paligid mo. Huwag kang mangangatuwiran sa akin na lahat naman tayo ay mamamatay din. Umuna ka na kung ganyan ka mag-isip. Dahil kung hindi mo pahahalagahan ang oras mo ngayon, pahahalagahan mo rin yan kapag huli na ang lahat. Maniwala ka at wala ka nang magagawa sa oras na yun. Mamamatay kang nagsisisi na hindi mo man lang ginawang makabuluhan ang buhay mo. Tandaan mo ito. God did not put you here just to die for nothing. Use your borrowed time wisely. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.